Tayo ang maaapektuhan, maliit lang tayong bansa. At ang hindi ko sinasabing dahil maliit tayo, tayo dapat sumuko. Hindi. May karapatan tayo sa ating territory, pero kailangang maayos ang pagsasalita at pakikitungo sa kanila. Dito naman po tayo sa mga umuusbong na naman na issue na tila doon nakapokus ngayon yung atensyon. Like halimbawa dito po sa issue, yung sa World War po. Ano po yung tingin nyo po dito, Prof? Kasi marami kaming naririnig na para, alam mo na yung issue na dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, ito yung issue malimit talaga na nabubuksan kasi madadivert yung utak ng tao kasi magkakaisa yung ano talaga na pagdepensa sa interest ng Pilipinas. Prof. Oo, alam mo, Admar, tama ka doon bigla na lang pumasok yung China card at pinasidhi na naman ang damdamin ng mga ukol dyan. Ang Senado, yung resolution na pumasa, yung persona non grata. Tapos nakita natin ang Pag-asa, yung island dyan sa KIG, nagsabi na persona non grata ang mga opisyal at trabahador ng Embassy ng China sa Pilipinas. Unang-una, kailangan tayo maging malumanay sa ganyang pag-uusap kasi ang laki ng impact sa atin. Kung tatandaan mo, ang unang impact niyan, yung pagkawala ng tourist visitors. So, lumiit ang mga bisita, ang mga turista dito sa Pilipinas. Malaking bagay dyan galing sa China. Pangalawa, kailangan rin natin maging maingat sa pakikitungo sa kanila kasi marami tayong OFW. Pag tinignan mo ang Hong Kong at Macau, ang dami dyang OFW. To a certain degree, may OFW communities na rin sa China. Apart from that is actually the trade. Kasi yung trade natin sa China, biggest market yan na kapitbahay natin, kailangan natin sila para yung ating domestic economy ay umandar ng maayos, lalo na sa usapin ng export products. So, yung paggamit na naman sa China at talagang dinidiin, no, at sinisiraan yung ibang mga legislators na nag-explain lamang kung ano talaga yung WPS, dapat maging mahinahon kasi titingnan mo yung arbitral ruling that's 10 years ago, mahirap intindihin yun ng ordinaryong tao. Ang kailangan natin maintindihan, tiningnan mo ang mapa na approved tinitingnan at ginagabayan ang International Maritime. Wala naman tayong WPS doon. So kailangan nating sundan yung proseso. Yun yung sinasabi ni Senator Marcoleta na kailangan dalhin mo sa International Hydrographic Organization para yun ang kasunod. At makikita natin doon sa AO na pinirmahan, AO29 na pinirmahan ni Presidente Aquino, na meron rin doon provision na nagsasabi na si NAMRIA should come out with the map para yun ang logical step natin to implement itong arbitral decision. Kasi ang pinagkakaguluhan yung KIG. Ang KIG, Kalayaan Group of Islands yan, ay nasa labas ng exclusive economic zone. Again, technical term, no? 200 nautical miles yan. Kailangan mapaintindi sa taong bayan at hindi dapat dinadaan sa paggalit, pagmumura, kahit nga yung sinasabing persona non grata, ang kailangan maggawa nun ang DSA. So lahat ito, dinadivert, ginugulo, at pinapataas yung galit ng taong bayan. Maling-mali yan kasi tayo ang maaapektuhan, maliit lang tayong bansa. At ang hindi ko sinasabing dahil maliit tayo dapat sumuko. Hindi. May karapatan tayo sa ating territory, pero kailangang maayos ang pagsasalita at pakikitungo sa kanila.